na mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo sa pangunguna ng mga apostol na kanyang naitayo. At hanggang ngayon ay hindi isa lamang na sabi-sabi o isang alamat o isang katang-isip, no? Yung pangyayari doon sa krus ng Kalbaryo na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung ito'y alamat lamang, malamang hindi na po naririnig yung pangangaral patungkol kay Jesus Christ. Amen. At talagang even the scientist ay hindi kayang bigyang linaw yung buhay ng isang tao. Tanging ang pinakang malapit at pinakang totoo na makakapagbigay ng kahulugan ng buhay, walang iba ay ang salita ng Panginoong Jesucristo lamang. Sapagkat siya din po ang mayroong boldness na nagsabi, I am the life, I am the truth, and I am the way. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya sinabing, maybe I am of one of the way or one of the truth or one of the source of life. But He's boldly spoken na siya lang nag-iisa at wala nang iba pa na panggagalingan ng buhay, pinagmumula ng katotohanan, at daan patungo sa buhay na walang hanggan. Tanging si Jesus Christ lang. Kaya mga kaibigan, naparito po kami na mayroon pong isang dakilang plano ang Diyos, kundi ipangaral ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo dahil ito ang sukat. Nabunot ata. Tulak mo din. Nabunot. Dahil ang Ebanghelyo ang tanging sukat ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya. So yung Ebanghelyo mga kapatid, mga kaibigan, ito po'y patungkol sa pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa krus, pagkalibing at pagkabuhay muli niya mula sa pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. So, kinakailangan ang mga tao ay dapat sumampalataya sa Panginoon. Makita ng mga tao kung gaano kahalaga ang buhay pagkatapos ng buhay na ito. Mayroon pong buhay pagkatapos ng buhay na ito. At ito po ang dapat paghandaan po natin. Wala pong 100, napakabihira lang na dumating ang edad natin ng mga tao sa 100 years old. Napaka-rare lang na umabot ang ating mga edad sa ganoong taon. Biyaya na lang yun ng Diyos. Ngayon mga kapatid, mayroong pangako ang Panginoon eh. At ano po yung kanyang pangako? Buhay na walang hanggan. Ang sabi in Roma chapter 3 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na ang lahat ng tao, ang sabi ng Romans 3 verse 10, ay nagkasala. No? At walang matuwid, wala kahit isa. So pawang ang lahat ay mayroong paghatol patungo sa kamatayan. We are all counted as guilt, mga kapatid. At yung ating krimen ay hindi pwede nating takbuhan. Amen? Walang piyansa, kundi lahat ng nagkasala ay mamamatay. Ngunit napakadakila ang biyaya ng Diyos ng karugtong ng talata na iyon, ngunit napakalaki ng biyaya ng Diyos sapagkat may kalooban Diyos, ito ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon. Hindi po ng relihiyon, hindi po na sinabi pag pumasok ka sa iglesyang ito ng relihiyong ito'y maliligtas ka. Wala pong ganun. Kundi
ang tanging batayan ng Diyos sa sukat ikaliligtas natin, walang iba ay ang Panginoong Jesucristo. Mayroon pong isang pangyayari dito sa Biblia at akin pong babasahin sa inyo mga kapatid. Ito po ay matatagpuan sa Marcos Kapitulo 10 hanggang mula 17 hanggang 30. So ito po isang pangyayari nang nabubuhay ang Panginoon dito sa lupa at habang siya po'y nangangaral ng salita ng Diyos. Ang usapin po na ito ay patungkol sa isang binatang napakayaman. Napakayaman na binata. Ang sabi po dito sa verse 17, nang siya ay naghahanda na sa kanyang paglalakbay, ang tinutukoy po ay si Christ, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya ay tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Amen? Verse 18, sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." So, verse 19, nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay, sabi ni Jesus. Huwag kang mangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi sa kasinungalingan. Huwag kang mandaya. Igalang mo ang iyong ama at ina. Verse 20, at sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Verse 21, si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi, "Isang bagay ang kulang sa iyo." Amen? "Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin." Verse 22, subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Verse 24, at namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita, ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, "Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos." Verse 26, sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, "Sino nga kaya ang maliligtas?" Verse 27, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari." Verse 28, si Pedro ay nagsimula magsabi sa kanya, "Tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo." Verse 29, sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita, ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak, at mga bukid na may mga pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit ang maraming nauuna ay mahuhuli at ang huli ay mauuna." Mga kaibigan, ang pangungusap po na ito ay patungkol po sa buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ kasama ang kanyang mga alagad ay pupunta na sa isang lugar kung saan sila po ay mangangaral. Ngunit habang sila po ay nagagayak, may dumating na isang napakayaman na binata. Amen? So, napakayaman ito. Pero sa paglapit niya kay Jesus,
siya po'y lumuhod at pakumbabang sinabi, mabuting guro. Amen? At minsan, ito po'y naging debatable sa loob ng relihiyon. Bakit? Kasi may sinagot dito si Jesus na isa lang ang mabuti kundi ang Diyos. Minsan, sa mga false teaching, sinasabi nila na hindi mabuti ang Panginoon dahil iba yung sagot ni Lord. Kundi yun po ay isang illustration o isang wisdom na mula sa Panginoon dahil marami ngayon na pinupuri ng tao yung mga nangangaral ng salita ng Diyos at hindi na binabalik ng mga nangangaral sa Diyos ang papuri. Amen? Kaya yun ang sagot ng ating Panginoon. Pero ang bibigyan nating diin ngayon ay sa isang binatang mayaman na ito, mayroong idol sa kanyang puso. Amen? Mayroong mahalaga sa kanyang puso. Sabi niya kay Jesus na lahat ng 10 utos, amen? 10 utos ay kanyang nasunod mula sa kanyang kabataan. At hindi iyon pinabulaanan ng Panginoon. Sabi pa nga ng Biblia, sabi doon sa binasa natin, tumingin si Jesus sa binata na mayroong giliw, mayroong pag-ibig. Dahil ibig sabihin, nagsasabi ng totoo yung binatang mayaman na talagang siya ay sumunod sa 10 utos mula sa kanyang kabataan. Pero si Jesus, ang ating Panginoon, ay hindi kayang dayain ng panlabas ng mga kabutihan ng tao, hindi kayang dayain ng mga panlabas natin na pagtulong kabutihan ng tao. Dahil tinitingnan ng Diyos, tinitingnan ng ating Panginoon ang kalagayan ng iyong puso. Kung sino ang lubos na mahalaga sa iyong buhay. Kaya ngayon, mayroong isang challenge, may isang hamon sa isang napakayaman na binatang ito. Ano ang sabi ni Lord sa kanya? Isang bagay ang kulang sa iyo para maangkin mo ang buhay na walang hanggan na kanyang tinatanong kay Lord. Mga kaibigan, sino gusto dito ng buhay na walang hanggan? Sure po ba na rest and peace kapag namatay ka mamaya? O hindi natin alam? This 2026, kapatid, kaibigan, mabubuhay pa kaya tayo pagka dating ulit ng 2027? Hindi natin alam kung ano ang nasa loob ng 2026. Na dapat ang pinakang the best na makamtan natin ngayon sa 2026 na ito ay mayroon tayong katiyakan sa ating puso na buhay si Kristo sa ating buhay. Amen? Iyon ang isang bagay na wala sa isang binatang mayaman na ito. Si Kristo. Mayroon siyang relihiyon. Amen. Sinunod niya ang 10 utos. Ngunit ang sabi ni Jesus, isang bagay ang wala sa iyo. Hallelujah. Ano yon? Sundin mo ako. Dahil sabi ni Lord, ipagbili mo lahat ng ari-arian mo. At pagkatapos mong ipagbili, ibigay mo sa mga dukha. At pagkatapos mong ibigay sa mga dukha, sumunod ka sa akin at maging alagad ko. Hallelujah! Kaya po, mga kaibigan, napakahalaga na maintindihan po natin ngayon ang mensahe ng binabanggit sa mga talata. Ano po yun? Nais ni Kristo, nais ng Diyos sa ating mga buhay, ang pinakang mahalaga sa atin, hindi yung kayamanan. Hindi pera. Amen? Ano sabi ng Luke chapter 9 verse 25 and 26? Ano ngayon ang mapapala ng isang tao, makamtan niya man ang lahat ng bagay sa mundo, kung mapapahamak ang kanya nag-iisang kaluluwa? Amen? Ano ang mapapala? Wala. Hallelujah. Kapag isang tao namatay, kahit gaano kayaman yan, lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng naiwan na
milyon-milyon na pera sa bangko, mga ginto, kahit punuin yung kabaong ng ginto, wala na pong pakinabang yun. Amin po ba? Kung titingnan po natin ang buhay ng tao, umuwi lang po ng paikot-ikot na up sa buhay ng isang, paikot-ikot lamang ang mga pangyayari. Mag-aaral, habang ikay bata, mag-aaral na mabuti, makapagtapos, makakuha ng magandang trabaho. Isa lang ang purpose para gumanda ang buhay sa mundong ito. Magkaroon ng magandang pamumuhay, bumuo ng pamilya, magtrabaho, kumita, kumain. So ganun lang ang routine. Hindi po ba nakakasawa? Amen? Nakakasawa po ang buhay na hindi lubos maranasan ang tunay na magbibigay ng kahulugan ng buhay na ito. Masarap po mabuhay sa mundo. Amen. Masarap mabuhay dito. Lalo na kung mayroon tayong katiyakan na may Diyos tayo sa ating buhay. Hindi lang basta sinasabi natin, mayroon naman akong Diyos. Amen. Pero hindi ako nag-church. May takot naman ako sa Panginoon. Pero nagsisinungaling, nagnanakaw, amen, lulong sa mga bisyo. Hallelujah. Ang paglilingkod sa Panginoon ay handa ng pagsuko ng buhay. Tingnan niyo po, prinate ng Lord ang binatang mayaman na ito. Gusto niyang hubaran siya lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Na makita ng binatang mayaman na ito na higit ako kaysa sa mayroon ka ngayon. Napakayaman ng binatang mayaman na ating pong inaral sa mga oras na ito. Napakayaman niya. Sa ibang translation, rich young ruler. Talagang napakayaman na binatang ito at higit pa doon, namamahala siya. May nasasakupan siya. Rich young ruler. At sabi po ng mas malalim na translation. Pero siya po'y bigo. Amen? Sa buhay na walang hanggan. Nabigo siya. Bakit? Hindi niya sinunod ang pamantayan ng ating Panginoon. Napakasimple lang. Ang sabi ni Lord, hallelujah, kay hirap makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi ni Jesus. Mas madali pa na ang kamelyo pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na umasa o sa isang tao na umasa sa kanyang inaasahan. Amen? Hallelujah! Kaysa sa isang tao makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya isang matapang na apostol, sabi niya kay Lord, Lord, paano na lang? Sino pang maliligtas? Kung sa iyong pangungusap, kung sa iyong paghaling tulad at paghalimbawa, mas madali pang pumasok yung kamelyo na napakalaki kaysa sa butas ng karayom, kaysa sa isang tao. Amen? Napapasok sa kaharian ng langit. Ngunit ano po ang sagot ng ating Panginoon? Imposible sa tao, ngunit sa Diyos ay posible. Amen? Kaya mga kaibigan, wala po tayong ibang gagawin. Wala po tayong ibang gagawin, kundi panampalatayanan ang ginawa ni Kristo. Akala po kasi natin, kapag tayo po'y naglingkod kay Christ, akala po kasi natin, kapag tayo po ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, para bang napaka-word, no? Para sa akin pong ipaalam sa inyo, ang sabi ni Isaiah sa mga huling araw, baliktad na ang paningin ng tao. Ang tingin nila sa mabuti ay masama na, at tingin nila sa masama ay mabuti na. Baliktad na ngayon. Ang tingin nila sa kasamaan ay kabanalan. Kaya kapag may nakita kayo nagdadala ng Bible, pag may nangangaral na tulad nito, para bang lason sa pandinig. Hindi po ba ito totoo? Kay sakit. Amen. Kung iisipin natin, prinsipe ng langit, si Jesu Kristo, hari ng kalangitan,
Diyos bumaba sa lupa, isunuot ang katawang alipin na tao, alipin ng kasalanan. Nagpakumbaba, hallelujah, namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay iligtas. Wala po tayong gagawin, mga kaibigan, kundi tayo po'y sumampalataya lamang sa ginawa ni Christ sa krus. At ang pagsampalatayang totoo, hallelujah, ay pagsisisi sa kasalanan at pagtalikod dito. Mga kaibigan, nawa po dumating sa ating mga puso ang pananampalataya sa Panginoon. Hindi pa po huli ang panahon. Mayroon pa po tayong oras. Mayroon pa po kayong oras, hallelujah, na hanapin ang katotohanan. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 31, hanapin nyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sasabihin nyo, hindi kami bilanggo. Sabi ni Kristo, ang sino mang alipin ng kasalanan ay alipin. At ang sino mang alipin ay hindi kasama sa sambahayan. Hindi kabilang sa pamilya. Alam niyo po, sa panahon ngayon, bumubuo ang Diyos, hallelujah, ng pamilya. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya. Ang kabilang sa pamilya ay anak. Hallelujah. Ngayon, ang pangako ng Diyos, kapag ikay sumampalataya, pagsisihan ng kasalanan, tanggapin si Kristo sa kanyang puso, maging Panginoon at tagapagligtas, maging Diyos at kanyang hari, siya na ang masunod sa buhay mo. Kaibigan, ang pangako niya sa iyo ay maging kanyang anak. At kapag ikay naging anak, hallelujah, hindi ka na alipin. Ikaw ay malaya na. Kabilang ka na sa kanyang pamilya. Ang Diyos sa kanyang panahon, sa panahon natin ngayon, bumubuo siya ng pamilya. Alam niyo po ba, 2 pamilya lang ang umiiral sa mundong ito. Pamilya ni Kristo at pamilya ng Diablo. Pamilya ng Diyos at pamilya ni Satanas. Pamilya na nasa kadiliman at pamilya na nasa kaliwanagan. Pamilya ng kabanalan at pamilya ng kasamaan. Saan kakabilang sa pamilya na ito? At ang tanging makakapagpalipat sa atin mula sa pamilya ng pagkalipin sa kasalanan ay tanging si Kristo Jesus lamang. At ang susi doon ay nandoon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Wala po tayong ibang gagawin kundi sampalatayanan ng kanyang ginawa. O pakinggan niyo po, ito po ay tinig na sumisigaw. Boses na pwedeng magligtas ng kaluluwa na nakahanda na sunugin sa impyerno, at ang tanging makakapagligtas sa atin ay si Kristo Jesus lamang, wala pong iba. Hindi reliyon. Hindi ang sino man na nagkiklaim na sila ang katotohanan. There is only one can save us, only Jesus Christ. Wala pong iba. Dahil kung hindi siya totoo, alamat na lamang po siya. Tanging mga nakaranas na nagsasaksi patungkol kay Kristo, handang mamatay habang nangangaral, handang mamatay na nagpapatotoo kay Kristo, dahil naranasan nila na mayroong Kristo, mayroong Jesus. Dati po ako'y napakasamang tao. Bukang bibig ko ang pagmumura noon. Sinungaling, tinakwil ang magulang. Grabe yung kasalanan kong ginawa. Sakit sa ulo ng pamilya. Pero nung na-encounter ko si Jesus, totoong buhay si Jesus. Hindi ka lang basta baguhin kanya, papalitan kanya ng kanyang buhay. Dahil isa sa mensahe sa krus, pagpapalit ng buhay. Yung buhay mong patay dahil sa kasalanan, ay kukunin niya, namatay sa krus. At yung kanyang buhay na namatay sa krus, ipinigay niya sa iyo, buhay na punong-puno ng kabanalan. Hallelujah. Kaya kapag na-encounter mo si Jesus, hindi siya isang alamat. Hindi siya isang libro lamang na isang instruction para ito ang step by step para mabago ka. No! Isa siyang buhay
na bumubukal sa iyong puso, yung conviction sa patungkol sa kasalanan. At kapag na-encounter mo si Jesus sa buhay mo, yung kasalanan pandidirihan mo na, kusa kang ilalayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. O napakainam. Taong 2026, narinig po natin ang pangangaral ng Panginoon na ito. Nararamdaman ko po sa aking sarili na nangangaral po ang Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Pakinggan niyo po ang tinig na ito. Uulitin ko, hindi natin alam kung ano ang nilalaman ng taong 2026. Ano ang nasa loob nito? Baka nasa kalagitnaan ng tayo at uuwi na sa Panginoon. Kukunin na ang hiram na buhay. Kaya habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, ibigay po natin sa Panginoon. Kapag sinabing Lord Jesus, Panginoon, pag sinabing Panginoon, ownership, may ownership siya sa'yo. Siya na ang may-ari ng buhay mo. Hindi ikaw ang Panginoon. Kapag ikaw ay pumasok bilang isang kasambahay, mayroong amo dyan, may Panginoon dyan. Hindi pwedeng ikaw ang masunod dyan, kundi yung may-ari ng bahay. The same, sa espiritual na kalagayan, ang Panginoong Hesus dapat ang masunod sa atin. At sa pagsunod sa Panginoon, hindi po parang tayo'y sakal, kundi napakasarap, mararamdaman mo yung lubos na kagalakan, kapayapaan, amen? Mararamdaman mo yung kalayaan. Hindi pa parang kapag tayo po ay mayroong mga amo at parang ramdam natin na napakabait ng amo natin dito sa lupa. May mga boss tayo, pero kahit na napakabait nila, hindi pa rin tayo malaya. Hawak pa rin tayo nila. Pero kay Kristo, kapag tayo sumunod, uriin ang Panginoon, malayang malaya tayo. Kaya mga kaibigan, ang pagpasok sa kaharian ng langit, ang unahin ang kaharian ng Diyos, siya po ang lubos na kailangan natin, lalo na sa panahon na ito. Dito po ako magtatapos. Ang ating pong panahon, pakinggan niyo po ito at huwag niyo pong kalimutan, lalala po ng lalala ang krisis at sakuna sa mundo. Hindi na po ito mapipigilan. Ang kahirapan ay lubusang darating. Ang mga sakuna, lindol, tsunami, bagyo, putok ng bulkan, gera, hindi na po mapipigilan yan. Pupunta po ang pangyayari sa mundo sa sinasabi sa Biblia. Itututo pa rin po nito ang nakapropesiya sa Biblia. Kaya sino po makakapagligtas sa atin? Walang iba, ang iyong pananampalataya kay Kristo na iyong Panginoon. Magbalik ka sa Panginoon mo. Amen. Magbalik ka sa may-ari ng buhay mo. Magbalik loob ka, kapatid. Magbalik loob ka, o tao, na lumikha ng buhay mo. Kagabi, mayroon akong napanood sa isang YouTube patungkol sa kaalaman. Sabi doon, ang tao daw ay pinabulaanan ng mga siyentipiko na ang tao ay hindi malaking, sila'y nag-against patungkol sa Bible, na malaking kasinungalingan daw na ang tao ay galing sa Diyos. Kundi, ito daw po ay evolution na sabi ng isang scientist na ang tao daw ay galing sa unggoy. Amen. At kung tatanungin tayo, kahit ikaw siguro tatanungin ka, hindi ka papayag na galing tayo sa unggoy. Nag-evolve lang daw hanggang naging mukhang tao. So, yun po ang isa. Kahit tayo po hindi maniniwala noon. Kundi isa lang ang alam natin, tayo ay galing sa Diyos. Amen? At kaya naman mga kapatid, kung galing ang tao sa Diyos, dapat ikaw magbalik loob sa Diyos. Kung dumating man ang pagkakataon na muli ako makapangaral dito sa lugar na ito, at kung ikaw ay nariyan pa, gusto ko pang ipangaral ang isang misteryo o isang hiwaga sa buhay ng isang tao. At ito po ay patungkol sa lumang pagkatao.
At kapag ikay tumanggap kay Kristo, may bagong pagkatao. Kaya naman mga kapatid, sapat na marinig po natin ngayon na kailangan mo si Kristo. Hanapin mo siya. Siya'y malapit lang sa iyo. Nababasa ng Panginoon ang lahat ng puso't isip ng lahat ng tao sa mundo. Kahit ilang bilyon yan, alam ng Lord ang nilalaman ng puso ng tao. Dahil kahit buhangin sa dagat, alam ng Panginoon kung ilang piraso ito. Ganon ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Siya'y makapangyarihan ng Diyos. Kaya tao, kapatid, kailangan mong magbalik sa Diyos bago ka abutin ng ibinigay niyang buhay sa iyo. O bago man bumalik ang Panginoon, magbalik loob ka sa Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Salamat po sa iyong salita. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat sa iyong ibinigay na mensahe. Salamat sa mga puso at mga pandinig na nakarinig. Tulad ng sinasabi ng pahayag, na sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Makinig ang may pandinig. Kaya naman, Panginoon, nawa ang binhi na aming itinanim sa mga oras na ito, ang iyong salita, nawa ito ay tumubo, mag-ugat at magbunga. At ikaw yun, Panginoong Jesucristo, sa puso ng mga taong nakikinig ngayon. Panginoon, aming dalangin, pagpalain niyo po ang mga kaibigan namin ito sa espiritual na buhay una sa lahat. At ganun din, Panginoon, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga pinagkukunan ng income sa kanilang mga buhay para matugon ang kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na nagsabi, pinapaulanan mo, Panginoon, ang lupa sa mga mabubutit masama at pinapasikat mo ang araw sa mabubutit masama. Ikaw ang Diyos na wala kang tinatangi. At sino mang lalapit sa iyo ay bukas ang iyong mga kamay para siya'y tanggapin. Panginoon, hallelujah. Nawa sa mga nakarinig ngayon, mayroon nga lamang kahit isa na sumibol ang iyong binhi upang manampalataya sa iyo. Salamat po, Diyos. Maraming salamat sa mga tao na nataniman ngayon ng iyong mga salita. Sila, Panginoon, ay pagpalain mo. Sila, Panginoon, hallelujah, nakikita mo, nababasa mo ang kanilang mga puso. Naniniwala ako, Panginoon, na sila ay mayroong paggalang sa iyo. Sila, Panginoon, ay nakonvict ng iyong mga salita. At sila, Panginoon, ay mayroong oras at panahon para sambahin mo. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang dakong ito at ang lahat na nandito ngayon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pakikinig ng salita po ng Panginoon. Nawa po ay bigyan po muli kami ng pagkakataon ng Diyos. Maging ako sapagkat galing pa po kami sa Las Piñas, magbigyan muli ng pagkakataon ng mangaral sa inyo pong mga buhay. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po muli.